Muli po ay panibagong isang linggo na naman ang nakaraan at masaya po kaming muli tayong magkasama-sama. Meron po tayong pag-aaralan ngayon na may pamagat na alalahanin mo, huwag mong kalimutan. Napakaganda po nitong topic na ito at atin po itong tatalakayin ngayon. Pagkatapos pong hingiin natin ang patnubay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Perdon. Muli po tayo'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami po'y minsan pang lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, patuloy na pag-iingat at mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, lalo tigit sa isang malaking pagkakataon na katulad nito na iyong ibinigay sa amin upang makabahagi ng kaalaman na nagbubuhat diyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. Salamat po sa pagkakataong itong makapaglingkod. Nawa ang banal, ang iyong banal na Espiritu muli, ang siyang manguna sa amin, upang ang aming pong paglilingkod na gagawin ay magbigay ng kalwalatian sa iyong pangalan at maging dakilang tulong sa aming mga kapatid. Iyo pong patuloy na ihanda ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at kami po'y gabayan ng iyong banal na Espiritu na ang karunungan ng kalangitan ang siyang aming makita at matanim ng malalim sa aming puso't isipan. Kung magkagayon naman banal, ay aming maluwalhati sa aming pamumuhay sa araw-araw ang iyong dakilang pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, kami bumabati sa inyo ng magandang araw at sana po ating maranasang muli ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating mga palaging ginagawa ang pagbati po sa ating mga nakikinig at mga sumusubaybay sa atin. Kagaya po ni Gina Labrador. Alam ko po ito ay taga-Daet. Gina, kumusta? Si Love Hernandez po or Lobel, kasama po ng kanyang mga kasamahan sa church. Patuloy po namin kayong pinabati. Si Francine Tolentino, si Malu Jureke, Romel Serra, Irene Oraye, Fernando Becmundo, Lucia Ocampo, Bong Apolinario, Nino Garin, Garland Cambe, Raquel Amuten, Glo Alcana, Javier Conde, Rosana Elcano, si LP Madera ng TV. Good morning, LP. Si Greg Olivan, si Ed Bauden, si Melrose and June Lota. Kumusta po kayo? Amites Violeta, Cecilia Martinez, Dennis Moreno, Rico De La Roca, and Dustin Katimbang. At gusto ko rin pong muling banggiting tanging-tangi ang mga taga Palau Island. Kaninang umaga lang po ay kachat ko yung aking anak at sinasabi po niya na marami doon sa kanila ay tumatangkilik sa ating palatuntunan ito. Kumusta po kayong lahat? At kami po ay natutuwa na kayo ay palagi namin kasama. Balikan po natin ang ating aralin ngayon. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan. At ang ating pong susing talata ay ating matatagpuan sa Deuteronomy 9:7. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapaghimagsi kayo laban sa Panginoon. Sa banal na kasulatan, malimit na binabanggit ang salitang alalahanin mo at huwag mong kalimutan. Dalawang salita na naghahayag ng intent o layunin ng isipan ng tao. Alalahanin, intentional. Huwag kalimutan, muli ay intentional. Ang hindi maalala ay hindi kasalanan. Ang makalimot ay hindi kasalanan. Subalit ang kalimutan at ayaw alalahanin ay kasalanang walang kapatawaran. Pag-aralan natin ngayon ang paraan ng Diyos na para huwag nating kalimutang siya ang pinagmulan ng buhay. At sa mga tanong pong ito, sa mga katanungang ito, dito po tayo mag-aaral. Number 1, saan unang nabanggit ang salitang alalahanin at ano ang kahalagahan nito? Pangalawa, ano po ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay huwag makalimot sa Kanya? Number 3, ano ang mahalagang gawain ng ibinigay ng Diyos upang huwag makalimot ang tao? Number 4, ano ang tanging dahilan
na ang tao ay nakakalimot sa Diyos? At panglima, bakit mahalagang isipin natin o lalahanin ang ating mga nakaraan? Ngayon po sa una nating katanungan, saan unang nabanggit ang salitang alalahanin at ano ang kahalagahan nito, Pastor Perdon? So, sapagkat ang ating pong suhito ay patungkol sa pag-alala at hindi pagkalimot, titingnan po natin dyan sa Heneses 9:8 hanggang 17 ang sinasabi. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, "At ako, narito aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo sa lahat ng lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo na hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbaba ng isang alapaat sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap. At aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa." 17. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. So makita po ninyo, una sa lahat, ang Diyos ang nagsabing, hindi ko kayo kalilimutan. At ang wika ng Panginoon, ilalagay ko ang baghari sa mga ulap bilang tanda. So ibig sabihin ng Panginoon, alam ko kayo ay magiging masama, gagawa kayo ng mga liko at kayo lalayo sa akin. At mapapasok sa aking isipan na kayo ay lipulin. Subalit ang wika ng Panginoon, inilalagay ko ang baghari upang magpaalala sa akin ng aking tipan sa inyo. At siyempre pa, ito ay magiging tanda rin sa inyo na ako ay mayroong tipan sa inyo, mayroon akong pangako. So every time na darating ang tag-ulan, darating ang malaking unos, kapag nakita natin ang baghari, pakatatandaan natin, ang Panginoon may pangako, kailanman hindi niya tayo lilipulin sa pamamagitan ng baha. Subalit ito'y nagpapaalala na sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, mahal ko kayo, subalit kung kayo ay lalayo sa akin, walang mangyayari sa inyong buhay kundi ang kapahamakan. So ito ang wika ng Panginoon ay paalaala na kayo ay bayan ko, kayo ay mga anak ko. Ako mismo, aalalahanin ko kayo, aalalahanin ko ang tipang ito at inilalagay ko ang baghari bilang pinakatanda. Hindi ibig sabihin ang Panginoon ay makakalimutin din kaya naglagay siya ng palatandaan. Subalit, ibig ng Panginoon na tayo ay huwag makalilimot sa Kanya. Kaya naglagay siya ng tanda. Ibig sabihin, makalilimot lang tayo kung sasadyain nating kalimutan. Kasi tuwing darating ang tag-ulan, makikita rin naman natin ang bahaghari. Palatandaan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at napakahalaga nito sapagkat ang nais ng Panginoon, manatili ang ating relasyon, manatili tayong ligtas at mapanatag. Salamat po, Pastor, sa unang pagpapaliwanag ng ating mga unang tanong. At ngayon po naman sa pangalawang katanungan, ano pa ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay huwag makalimot sa Kanya? Yan. Tingnan naman natin dyan sa Deuteronomio 4:32 hanggang 39. Ano yung sinasabi ng Panginoon?
Sapagkat ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan na nangauna sa iyo mula ng araw ng lalangin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila. Kung nagkaroon ang gaya ng dakilang bagay na ito ay may naririnig na gaya nito. Narinig baga kaya kailanman ang mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga tukso, ng mga tanda at ng mga kababalaghan, at ng pagbabaka at ng makapangyarihang kamay, at ng unat na bisig at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto sa harap ng iyong mga mata. Sa iyo pinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay pinarinig niya sa iyo ang Kanyang tinig upang Kanyang turuan ka, at sa ibabaw ng lupa ay Kanya ipinakita sa iyo ang Kanyang dakilang apoy, at iyong narinig ang Kanyang mga salita sa gitna ng apoy. At sapagkat Kanyang inibig ang iyong mga magulang, kaya Kanyang pinili ang Kanyang binhi pagkatapos nila, at inilabas Kanya sa Ehipto ng Kanyang pagharap ng Kanyang dakilang kapangyarihan, upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa sa iyo, upang ikaw ay Kanyang papasukin na ibigay sa iyo na pinakamana ang kanilang lupain, gaya sa araw na ito. 39. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa at wala nang iba. So, makikita po natin ang sabi diyan ay inyong nakita ang maluwalhating apoy, ako'y nagsalita, wala pa kayong narinig na ganito, at kayo ay dinala ko mula sa pagkabihag, idinilabas ko kayo, pagkatapos kayo ay ipinasok ko sa isang napakalaking bansa, makapangyarihan, bagamat kayo'y kukunti. So, ang sinasabi ng Panginoon, alalahanin ninyo yung mga ginawa ko. Ibig sabihin, experience is the best teacher. Kaya ipinaranas sa kanila ng Panginoon yung kanilang mga karanasan para huwag nilang makalimutan na ang tumawag sa kanila ay yung tunay na Diyos, yung makapangyarihang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mula sa pagkabihag, kayo ay kinuha. Naglakad kayo ng 40 taon. Hindi kayo nagutom, hindi kayo nauhaw, hindi naluma ang inyong sandalyas. So lahat yan, narinig ninyo, nakita ninyo, ang lahat ginawa ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon na kanilang ma-experience. Sapagkat sabi nga ay experience is the best teacher. Kaya ang ating Panginoon, best teacher talaga siya. Ibinigay niya lahat ng ito para huwag makakalimot. Ibig sabihin mga minamahal, kapag ka nakalimot pa naman kayo, ay hindi na yon matatawag na kayo'y nakalimot. Sinadya ninyong kalimutan sapagkat inyong nakita, inyong narinig, inyong naramdaman, inyong naranasan. Kapag ka nakalimot ka pa naman yan, ay talagang sinadya mo ng makalimot. Kaya mga minamahal, ay ibig sabihin, kung ang parusa ng Panginoon ibigay sa mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkalimot, ay sapagkat imposible naman. Yung pong nakalimot, hindi yung problema, hindi yung kasalanan. Pero yung limutin mo, kusain mong tanggihan, yun ang malaking kasalanan. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kapag ka gumagawa talaga siya, yung talagang wala tayong maidadahilan para masabing, ay, hindi ko kasi alam, nakalimutan ko kasi. Mangyayari lang yan kapag ka sinadya nating kalimutan. Sa umpisa, gagawin natin medyo nakukonsensya. So, pagdating ng araw, wala na yung konsensya, gawa ng hindi tama, pagkatapos ay hindi masasabing nakalimot ka. Kinalimutan mo talaga. At ngayon po sa pangtatlong katanungan, ano ang mahalagang gawain ng ibinigay ng Diyos upang huwag makalimot ang tao? Yan.
Tingnan naman natin dito sa Deuteronomio 4:9, pagkatapos ay 6:7, pagkatapos ay 11:19. Ang sabi po sa 4:9, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka mangahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw na iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. 6:7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. 11:19 ang sabi po, at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. So, para huwag po tayong makalimot, ang sabi ng Panginoon, inyong ituro, inyong saysayin sa inyong mga anak at sa anak ng inyong mga anak. At ano pa? Kinakailangang isa kabuhayan ninyo ang mga bagay na ito. So ito po ang napakahalaga. Sinasabi ng Panginoon, ituro, saysayin para wag ninyong makalimutan. At kapag hindi po natin itinuro yan, hindi natin ibinahagi, malamang talaga makakalimutan natin. Sapagkat anumang ating natutunan na hindi natin in-apply sa ating buhay, hindi natin ginawa, hindi natin itinuro, makakalimutan po natin ang mga bagay na yan. At yun, ang kasalanan natin, hindi tayo nagturo, hindi tayo nagsaysay, hindi natin ginawa. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ituro. Kaya sa ating pong kapanahunan, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Alam po ninyo, ito ay tulong ng Panginoon, hindi lang para sa iba, kundi para sa atin mismo. Ibig ng Panginoon na huwag tayong makakalimot. So, mahalaga po pala na tayo ituturo talaga natin, ipapangaral po natin yung Ebanghelyo. Kaya sinasabing total member involvement. Napakahalaga nito mga minamahal na mga kapatid. At sigit sa lahat, sabi rin ay huwag mo lang ituro, kundi ipakita mo. Hindi po ba? Sabi ni Pedro, kayo ay haring pagkasaserdote upang inyong ihayag. Sa English, ang wika, to show forth the glory of Him. Ipakita natin. Ibig sabihin, isa kabuhayan po natin. Kinakailangan niya, napakahalaga. Manindigan talaga tayo sa katotohanan sa lahat ng pagkakataon. Ganumang kaliit ang pinagpipilian, piliin nating sundin ang Panginoon. Sapagkat sa pamagitan nito, parating magiging sariwa sa ating isipan at hindi lang maging sariwa, mananariwa rin yung pangako ng Panginoon, mananariwa yung katuparan ng kanyang mga pangako at makikita sa ating buhay at hindi natin maaaring makalimutan. Pero kung sadyain natin kalimutan, hindi tayo magbahagi ng ating pananampalataya, hindi natin ituro yung Ebanghelyo sa iba, darating ang araw, yung Ebanghelyo parang hindi na Ebanghelyo para sa iyo, hindi na magandang balita. Kaya samantalang ito ay nakita mo napakabuting balita na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay ginawa ang lahat upang tayo ay matubos mula sa kasalanan. Ikagalak natin ito at ibahagi natin sa iba. Kung magkagayon, ay hindi makakalimutan at kung magkagayon, maluluwalhati natin ang pangalan ng ating Panginoon. At ngayon po naman sa ating pang-apat na katanungan, ano ang tanging dahilan na ang tao ay nakalilimot sa Diyos? Yan, titingnan natin dito sa Deuteronomio 8:7 hanggang 18. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, na lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at ng mga kalaliman, na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Lupain ng trigo at ng sibada at ng mga puno ng ubos at mga puno ng igos at mga granada,
lupain ng mga puno ng olibo at ng pulot. Lupain na kakainan mo ng tinapay na di kapos na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na ang mga bato ay bakal at ang kanyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ng Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay ng iyong tatahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat na tinatangkilik mo ay dumami, ay magmamataas ang iyong puso at iyong kalilimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinahanan ng mga makamandag na ahas at ng mga alakdan at mga uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo sa tubig mula sa batong pingkian, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang mapangumbaba ka at kanyang subukin ka at pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ay siyang nagbibigay sa akin ng kayamanang ito. 18. Kundi inyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan, na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. So, maliwanag po, sinasabi ng Panginoon, parati nating aalalahanin kung papaano niya tayo ginabayan. Huwag na huwag dumating sa punto na tayo'y magmamataas. Naiisipin natin dahilan sa ating mga gawang ito, kaya tayo ay nagkamit ng pagtatagumpay. Pagkatatandaan po natin, lahat ng mga bagay mula sa Diyos. At alam niyo yan, sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, na magmula ron sa pagiging alipin, kayo'y walang-wala talaga. Kayo ay naglakbay, wala kayong sapat na baon upang makain, pero tandaan ninyo, hindi ko kayo pinagutom, hindi ko kayo pinaranas ng kauhawan, hindi ko kayo pinabayaan kailanman. Hanggang sa kayo'y makapasok sa napakagandang lupain, sagana sa pananim, sagana sa mga mahalagang bato na talagang sapat para kayo ay umasenso, para kayo ay magkaroon ng magandang buhay. Pakatatandaan ninyo, hindi dahilan sa inyong kabutihan, hindi sa inyong lakas, hindi dahilan sa inyong karunungan, kaya kayo'y nagkaroon ng isang bayan, ng isang bansa, kaya kayo'y nagkamit ng kayamanan, kundi sapagkat dinala ko kayo, pinatnubayan ko kayo, ibinigay ko sa inyo. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yan. Pero ang tendency po talaga ng tao, kapag ka nagkamit na ng maraming mga kayamanan o kaya'y ng kaginhawahan, kuminsan, na bibilang ng tao na dahilan sa kanyang sariling galing, sa kanyang kakayahan. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Pagkatatanda po natin, wala tayong anumang maaaring ipagmalaki sa kanino paman, kahit na sa Diyos o kahit na kanino pamang tao. Sapagkat kung anuman mayroon tayo, ay dahilan sa Diyos. Sa totoo lang, kahit ang ating paghinga, kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng karapatang makahinga, hindi na po tayo makahihinga. Di po ba? At makita po ninyo kapag ka nagka-COVID, kahit gustong-gusto mong huminga, hindi ka talaga makahinga, malibang bigyan ka ng oxygen. Ibig sabihin, wala sa ating kakayahan yung huminga. Nasa Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya wala tayong dapat na ipagmalaki. Subalit kapag ka tayo ay natukso na magmalaki at mahalin natin yung kayamanan,
nang higit kaysa ron sa nagbigay sa atin ng kayamanan, yun ang problema. Tingnan natin dyan sa Marcos 4:19. Ano ang sinasabi? Ang sabi po, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Yan. So, makikita po ninyo, ang sabi diyan, yung love of money, yun ang nagiging dahilan nakalimutan natin ang Diyos. Love of money. Pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kaya huwag po nating kalimutan ang pag-ibig sa Diyos. Yung kayamanan, mahalaga yon. Pero mahalaga lang yon kapag tayo ay nakakonekta sa Diyos. Ano mang karaming kayamanan, sabi nga ni Kristo, makamtan mo man ang buong sanglibutan. Kung mawala naman ang iyong buhay, anong pakinabang? So mga minamahal, ang mahalaga sa lahat, ang Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ay nasa iyo, lahat na ng iyong pangangailangan, Kanyang ibibigay. At ngayon po, sa ating panghuling katanungan, bakit mahalagang isipin natin o alalahanin ang ating mga nakaraan? Yan. So dito po ay medyo maraming talata ito, pero maganda pong ating tingnan lahat sa Deuteronomio 5:15. Ano ang sinasabi? At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yan. Tingnan pa natin sa 6:12. Ang sabi naman po, at mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ng Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. 15:15 ng Deuteronomio. Ano pa ang sabi? At iyong alalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos, kaya't inuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. So, napakahalaga mga minamahal, ano? Alalahanin parati na tayo ay walang-wala talaga. Wala talaga tayong magagawang anuman. Subalit, inibig ng Diyos na tayo ay pagkalooban kung anong mayroon tayo ngayon. Kaya't atin siyang parating pasasalamatan. Kahit yung pangingili ng Sabat, ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo, kayo ay bihag, iniligtas ko kayo. Sa panahon natin, kayo'y mga alipin ng kasalanan, subalit iniligtas ko kayo. Ako'y namatay noong araw ng Sabat para ipakita sa inyo na mas nanaisin kong mamatay kaysa kayo ay iwanan na walang pag-asa. Kaya napakahalaga po nung Sabat na alalahanin natin na yung araw ng Sabat, doon ipinakita ng Diyos yung kanyang sukdulang pagmamahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin upang patunayan lamang na tayo'y mahal na mahal niya. Kaya tatandaan po natin yung Sabat, isi-celebrate po natin. Hindi lang yung basta tayo ay pupunta sa simbahan, hindi gagawa ng kung ano paman, kung hindi kinakailangang tayo'y nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila natin ang Panginoon sapagkat siya ang nagligtas sa atin, siya ang tumawag sa atin, siya ang nagdala sa atin sa kanyang tunay na iglesia. Huwag natin kalilimutan yan. Kaya ang sabi sa Efeso 2:8-13, napakahalaga rin na ating alalahanin ang sabi ni Pablo. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating kalakaran. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niya ang tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yan. So napakahalaga po, ano, na alalahanin natin, kagaya ng mga Israelita, tayo'y
walang-wala. Tayo ay malayo. Wala sa atin yung pangako. Nasa mga Israelita lang yung pangako. Pero sa totoo, kasama tayo rin sa pangako na yon na tayo ay tatawagan ng Panginoon dahilan sa kanyang bayang Israel. So, nakarating sa atin, ang sabi, tatandaan ninyo, dati-rati, sabi nung mga sa pagtutuli, kayo'y walang pag-asa, kayo'y mga walang Diyos. Sila lang ang mayroong Diyos. Pero ang sabi, ngayon, ipinakita ng Panginoon na kayo ay kanya ring mga anak, kayo ay kanyang bayan. Kaya huwag kayong magmamataas kailanman. Huwag po tayong magmamataas na mayroon tayong ano pa mang accomplishment. Kung hindi, ating ipagpasalamat, ating ipagpuri, ating ipagdiwang na ang Panginoon umibig sa atin ng pag-ibig magmula pa noong lalangin ang sanglibutan na tayo ay itinakdanan niya upang tayo ay matawagan sa kanyang bayan. At ngayon, tayo ay naging bayan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus na namatay para sa atin at muling nabuhay para pa rin sa atin. Kaya mga minamahal, ibahagi po natin ang katotohanan yan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, na ang Diyos nagmamahal sa atin hindi sapagkat tayo'y mabuti, kundi sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. At kung magkagayon, matanggap natin ang tunay na kaligtasan at kapayapaan sa ating buhay. Ngayon po sa ating pagtatapos, amin pong iiwanan sa inyo ang mga katagang ito na makakatulong sa lalo nating pagkaunawa sa ating mga natutuhan ngayon. Una po, walang tao ang magpapahamak dahil nakalimot, kundi yung mga sinasadya na lumimot sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos nagbibigay ng mga karanasan upang matiyak na siya ay ating maaalaala sapagkat walang ibang hangad Diyos kundi ang tayo ay mailigtas. Pangtatlo, ang pagtuturo sa iba ay gawaing ibinigay ng Diyos sa bawat isa upang mapagtibay ang ating personal na pananampalataya. Pang-apat, tandaan natin po, pride goeth before a fall. Satan's character po kasi yan. At ang panglima, pinakamahalaga nating dapat maalaala o alalahanin ay we are saved by God's grace. So, mga minamahal, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos at Ama, ginagawa mo ang lahat upang kami ay huwag makalimot, upang kami ay maligtas, upang kami ay maging maayos ang aming buhay. Salamat sapagkat ikaw ay patuloy na nangangako na kailanman hindi mo kami pababayaan, kailanman hindi mo kami iiwan. O Amang Banal, patuloy nawan ang iyong banal na Espiritu magkaloob sa amin ng matatag na pananampalataya na panghawakan namin ang bawat salita na nagbubuhat sa iyo at aming isakabuhayan, aming ibahagi sa iba, manatiling sariwa ang aming pananampalataya at kagalakan at sa wakas, makamta namin ang buhay na walang hanggan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala po ng Panginoon, kamta nating sama-sama.